nagpo-posturing ito. They want continuity. From the Marcos to the Romualdez as president, ito nga si Speaker. Posturing. Kaya kita mo, lahat ng congressman, kita mo, walang naiwan. Nagpuntahan doon sa partido ng speaker. Ikaw kung common sense ka na tao, bakit? Bakit kayo na iniwan ninyo yung partido ninyo? Sino nang paiwan? Well, few of yung anak ko, ungab. Si principal man. Lahat nagpuntahan kaagad. What's the reason? Congressman kaya, yan sila. Partido, nanalo sila PDP. Ngayon, nandun sa taas. Bakit sila iniwan nila yung partido nila doon sa partido yung nakaupo dyan sa speaker? Why? Because of money. It's all about money and politics. Yan. Yung nakaupo dyan yung iba, na-elect yan PDP. Ang nagtao ang buto niyan, pumunta na kasi PDP. Ngayon, bakit lahat halos wala na? Nagpunta doon yun sa nakaupo doon. Siya yung may hawak ng pera eh. Siya yung tigabigay. Pork barrel. So ito, dito sa baba, either makabigay talaga sila ng project, in fairness naman sa mga ibang congressman. Pero makikita ninyo mga Pilipino, compare yung buhay nila during the first, second, and third. Kayong mga Pilipino lahat, makikinig sa akin. Total, honest na rin ako. Mamatay na ako. Matanda na ako. Ito lang iniwan ko sa inyo na warning. Tingnan niyo yung buhay nila pag-umpisa nila sa politics. At tignan niyo yung buhay nila paglabas nila. Tignan niyo yung bahay nila nung pag-umpisa din pati bahay nila. Kotse nila. Lifestyle, relo. Karamihan gold. Rolex gold talaga. Tapos yun, we'll defend the speaker because the institution of Congress will always remain pure and let me walang problema is the membership from time to time. And depende yan sa speaker kung corrupt o hindi. Pagka-corrupt ang speaker, ubos ang pera. Because yung siya, bigay ka, ito project, ito dagdag, bahala ka na dyan. Kasi nag-ambisyon maging presidente. Romualdez, tatakbo ka na presidente. Hindi ka mananalo sa Leyte. Hanggang kung nung sa Leyte lang na Leyte na dito sa side na Leyte, ako pinanganak, si Rufiro ka doon. Lalo na Mindanao. Lalo na Bisaya. Lalo na mga Tagalog. Galit sa inyo. So you have to have Visayas, Mindanao, and many parts in Luzon to win the presidency. Yeah. Just like a USA case. Alam ko yung kilite. Yung si Romualdez, akala mo magustuhan ng mga taga Mindanao, yung Visayas, pati taga Luzon, mga Tagalog. Yun lang sila yung mga brad-brad sa eskwelahan. Yun lang ang makuha niya. Opening up the ICC noon, ayaw nila. Ngayon, gusto na nila i-open.
bagong the early days, wala pa yung kay The president kay is Inday. absent. Ayaw nila, hindi nila pinapasok. Ngayon gusto nila papasukin. Di papasukin ninyo. Tingnan natin kung bright kayo. Ako magharap ng ICC. Ang ICC ang magharap sa akin dito. Lecturean ko sila ng international law. Grabe, ay dulang Tatay Digong eh. Actually, every time na makikinig ako kay Tatay Digong, no, kay former President Duterte, grabe, ang dami mong matututunan, ang dami mong marirealize, and man of wisdom talaga siya. Romualdez, nakadungog ka ato? Narinig mo yon? Diba? Hindi ka magugustuhan ng mga taga Mindanao. Diba? Baka nga mga taga Luzon, isusuka ka. Ay, nako. Diba? Hindi na kayo natuto. Makinig kayo kay former President Duterte. He knows better than you. Diba, Romualdez? Huwag kang piling gustuhin. Tama yung sabi ni former President Duterte, kung mananalo ka at kung magugustuhan ka ng mga taga Mindanao, ng mga taga Bisaya. Diba? And tama yung sabi ni former President Duterte, dati ayaw nyo papasukin yung ICC. Ngayon, gusto nyo na. Diba? Kasi nga, butata kayo. Kasi nga, wala kayong binatbat kay Tatay Digong kasi nga hawak pa rin ng majority ng mga Pilipino, no, ang suporta para kay Tatay Digong, no? Majority of the Filipinos ay sumusuporta pa rin kay Tatay Digong. 'Di ba? And ang dami ko na-realize, yung tama talaga sabi ni former President Duterte, yung PDP laban na tumulong sa inyo para manalo kayo. Imaginin mo, almost na mga members ng PDP laban nagsilipatan kay Romualdez. Di ba? Mga mukhang pera din eh, no? Almost na mga kongresista, di ba? Sip-sip. Sip-sip para lang mabigyan ng budget. At anong sabi ni Tatay Digong, di ba? Tignan mo, no? Sila nung nagsimula hanggang ngayon. Di ba? Ang kanilang bahay, ang kanilang kotse. Diba? Kasi sa totoo lang, pag talaga nag-upgrade yan, ay alam na this. Ay nako, makinig kayo kay Tatay Digong. Genius yan. Alam na alam niya ang ginagawa niya at alam na alam niya ang batas. Kaya kayong lahat, wala kayong binatbat kay Tatay Digong. Diba? Pinagtatawanan lang kayo niya.